So ito na mga kababayan, 5 minutes na tayo. Unahin po nating pag-uusapan ngayon mga kababayan ang patungkol dito sa 15 billion na pondo di umano. Hindi po to siya di umano mga kababayan, talagang totoo po ito na may pondo po na 15 billion ang ombudsman noong 2018 panahon ni Digong na ibinigay kay Martires para labanan ang korupsyon. Pero nung panahon ni Martires, may nabalitaan po ba kayong nakulong na nagkurap? Wala. So ano pong nangyari at saan po yun napunta? Yun po yun, mga kababayan. Ang ating mga katanungan ngayon. Naku po, eto na, mga kababayan, umpisahan na natin. So ito po, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon na kung saan po ay patungkol nga po dito sa di umano. Di umano, mga kababayan. Eto na. Pakinggan nyo po ito. Lahat po ng sasabihin natin mga kababayan ay may ebidensya po tayo, may pruweba po tayo, may video na kung saan si Congressman Tinio o Representative Tinio mismo ng Teachers Party List ang nagsabi. Pakinggan nyo po mga kababayan. Lakasan ko lang po ang ating speaker para marinig nyo po. 15 billion pesos po na pondo ang ombudsman kontra sa korupsyon. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap at walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control, no, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anong ginawa ng ombudsman? Since at least 2018, ay may 15 billion pesos po na pondo ang ombudsman kontra sa korupsyon. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap, Ma'am Ginger, walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control, no, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? So yun po mga kababayan, klarong-klaro po na mismong si Representative Tinio ang nagtanong. Noong 2018, nagbaba pala si Digong ng pondo sa ombudsman na nagkakahalaga po ng 15 billion. Mas malaki po ng triple kaysa sa pondo ni Boying ngayon. Ang pondo po ni Boying ngayon mga kababayan ay nasa 5 to 6 billion lang ang pondo ng ombudsman na kanyang hinihingi. So, mas malaki pong triple or 3 beses po ang laki. Lamang po mga kababayan ng 3 beses or actually 5 or 6. Actually dalawa. So, lamang po ng 10 billion kasi 15 billion po ang pondo noong 2018 sa panahon po ni Digong sa pamumuno po ng ombudsman ni Martires. Mga kababayan, ang 15 billion pong iyon, di umano, hindi lang siya di umano, ang 15 billion na pondo pong iyon na inilaan sa ombudsman ay para daw po sa anti-corruption or labanan ang korupsyon. So ang tanong ngayon ng netizen, ang tanong ngayon ng mga lawmakers, ang tanong ngayon ng mga kongresista, saan po napunta at saan po ginamit, saan po dinala ang 15 billion budget para sa anti-corruption noong 2018 ni Martires? Yan po ang malaking katanungan ngayon. Kung mamarapatin nyo po mga kababayan, kung naalala nyo po, nakipagdebate po si Marcoleta mga kababayan sa naturang budget nga ni Ombudsman Boying Rimulya ngayon sa 2026 budget na umaabot po halos ng 5 billion po na budget sa ombudsman. Na kung nakikita nyo naman po mga kababayan, wala pang budget ang ombudsman sa at this time at sa panahong ito. Napakarami na pong nagawa
sa lideratura ni Boying Rimulya. Andyan na, tad-tad na ng kaso, may warrant na, nakasuhan na, naproseso na, nagawa na, hinahunting na. So wala pang budget yan, may gawa na, may kilos na. I-compare po natin sa panahon ni Martires. 2018 pa yon until now, wala pong nakukulong na kurap. Pero meron po silang pondo na nagkakahalaga ng 15 billion. Mas lamang po ng 2 beses, no, sa laki ng hinihinging pondo ni Boying Rimulya ngayon. So meron po ako ipapakita sa inyo mga kababayan patungkol po dito sa pakikipagdebate ni Marcoleta sa Senado kay Boying Rimulya patungkol sa napakalaki daw na pondong hinihingi ni Boying sa Ombudsman sa 2026 budget na umaabot daw ng halos 6 billion. Pero ang tanong ngayon, mas malaki po yung kay Martires noong 2018, bakit hindi po hinahanap ni Marcoleta? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. The Office of the Ombudsman. We respectfully submit for the body's consideration the fiscal year 2026 proposed new appropriations for the Office of the Ombudsman amounting to 6.5 billion pesos. Thank you, Mr. President. Pakinggan natin ha mga kababayan. Thank you, Mr. President. You go ahead, Senator Marcoleta, you're recognized. Mr. President, in several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. Mr. President, if I may be required. Tagal naman, nagbabasa na nga lang. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Bindalo ka pang nalalaman. Isa ka rin Does he nagbibindalo. believe that these decisions of the Supreme Court Mm. are wrong and he is not bound by these decisions? Isa ka rin nakabindalo, Marcoleta. Mm. Mr. President, the new ombudsman May ads po intimated tayo. to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision and the rule of law is supreme. And therefore is not correct. And there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided Tama that po. he is not breaking the law. Nagbabasa na, ang bagal pa rin. Mm. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. High office nga. We're not supposed to be guided by figures of speech. Pasok pa rin sa figure Our of people speech. might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. Actually mga kababayan, ito po, debate ito na binibend daw ng Office of the Ombudsman ang tawag dito, Supreme Court decision. So ngayon mga kababayan, itong sinasabing bendalo na to or nilabag daw ng Ombudsman ang batas or ng desisyon ng Korte Suprema. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, no, anong ibig sabihin ng bendalo? Nilalabag. May nilalabag or nilalabag ang batas. Ngayon mga kababayan, kung i-compare po natin, ang ombudsman ba nilabag ba ang batas na naglabas si Boying sa testamento na may warrant siya na hawak para kay Bato? Or itong kay Marcoleta na dayain niya ang sose niya noong nakaraang eleksyon at mga gastos niya nang sabi niya ay pera niya pero donate naman pala. So sino po ang lumabag sa batas? Sino po ang nag-bend ng law?
Si Marcoleta o si Boyeng Rimulya? Dalawa lang po yan mga kababayan. Comment, press 1 si Marcoleta, press 2 kung si Boyeng Rimulya. Sino po sa kanila ang lumabag sa batas or binali ang batas, hindi sinunod ang batas, or nag-bend the law? Si Boyeng Rimulya nagsasalita, hindi po naman po siguro sisirain ni Boyeng Rimulya ang kanyang pangalan, no, kung wala siyang hawak na katibayan. Di ba? Kaysa naman kay Marcoleta na kitang-kita na yung kasinungalingan, pinasinungalingan pa. So sino po sa kanila? Press 1 kay Marcoleta o press 2 kay Boyeng Rimulya ang nagbibend ng law? At mga kababayan, bukod dyan, ito po yung budget. Ito po yung budget mga kababayan. To make the timeline to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang office of wisdom. So yun po yun mga kababayan, narinig nyo po na ang ombudsman daw ay mayroong pondo na 6.5 billion. So, wala naman po sigurong problema mga kababayan kung ang 6.5 billion ay pinopropose pa lang. Yeah? Ang 6.5 billion na hiningi po ni Boyeng Rimulya sa pangunguna niya ngayon sa ombudsman ay hinihingi pa lang, pinopropose pa lang. Sa 2026 pa lang yan. So, 2025 pa lang po tayo. At take note, mapipirmahan po ang budget na yan sa November 30 pa or sa December. Either first week of December or end of the month of November. So mga kababayan, pinopropose pa lang yan. I-compare po natin doon sa 15 billion noong 2018 ni Martires na binigay ni Digong, pinirmahan ni Digong na anti-corruption pondo na 15 billion. Saan po yun napunta? Yan po ang tanong ngayon mga kababayan ng taong bayan at ng mga lawmakers. Kung saan dinala ni Martires at saan ginamit ni Martires ang 15 billion, ulitin ko po, 15 billion, 15 billion. Sa madaling salita, ang 1 billion ay 1,000, 1,000. So, equivalent to 1 billion. 1,000, 1,000. 1,000 is to 1,000. Yan po ay equals 1 billion. So, ang tanong ngayon, alin ba ang nakakabahala? Yung 6 billion ni Boyeng Rimulya na ipopropose pa lang, hindi pa nakuha? O yung 15 billion na nakuha na 2018 pa hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan napunta at saan ginamit kasi nakalagay doon sa pondo is 15 billion for anti-corruption fund. Diba? So ang tanong ngayon, saan ginamit? At pag sinabi nating 15 billion for anti-corruption or laban para sa korupsyon, sino pong nakukulong? Sino pong nakukulong na korap sa panahon ni Digong? Ni isa, wala po tayong narinig na nakulong. Maskin drug lord nga, wala eh. May drug lord yung mga kalaban niya sa Leyte at sa Usamis. Pero sa Mega Manila na napakaraming adik, maraming adik daw di umanong namatay na without due process, pero ni isang drug lord, wala pong namatay. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Ang una po nating katanungan, nasaan napunta ang 15 billion na budget para sa anti-corruption? 15 billion po yan sa panahon ni Digong 2018. Diba? So, abangan po natin yan mga kababayan. Baka may makukulong po dyan. Yun lang. So, sunod. Dito, mga kababayan. Pakinggan nyo po itong kay Amy Marcos. Mga kababayan, bali-balita po ngayon na November, 1,000 million. 1,000 milyon. Mga kababayan, yan po'y composed ng 1 billion.